Kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na may 6 na personalidad ang direktang nagreklamo sa kanya nitong Holy Week kaugnay ng naturang scam. Ayon sa NBI, modus ng mga salarin ang pag-contact sa mga biktima sa pamamagitan ng tawag, text, email at social media at pagpapanggap na konektado sa lehitimong NGO upang makahingi ng sponsorship o tulong pinansyal. Sinabi ni Matibag na nagsasagawa na ng investigasyon ang ahensya upang matukoy ang mga nasa likod ng panlilinlang. Over the weekend, I received a lot of complaints. May mga negosyante, tsaka mga personalities na nabiktima na hinga ng malalaking amount na pretending to be officials or mga businessman na may NGO sila, raising funds for those NGOs. Babala rin ng NBI sa tinatawag na caller ID spoofing kung saan napapalitan ng numero upang magmukhang lehitimo ang tawag o mensahe. Sa ilang kaso, kahit tumawag pabalik ang biktima, tila totoong linya pa rin ang koneksyon kaya mas mahirap matukoy ang panlilinglang. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na maging mapagmatsyag at huwag agad magpadala ng pera batay lamang sa tawag, mensahe o online communication. We'd like to warn the public na mag-ingat po doon sa mga magme-message using the platform na iba-iba. Social media, ginagamit din yung mga Viber, WhatsApp, Signal at po ng mga platform for communication para mag-message doon sa mga kilalang tao at hingan po nila ng malalaking amount na hindi naman pala totoo. Kung nabiktima o tinarget ng ganitong modus, agad makipag-ugnayan sa NBI Cybercrime Division. Paalala ng NBI, maaaring managot ang mga sangkot sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012, estafa at iba pang umiiral na batas. Patuloy namang pinaalalahanan ng NBI ang publiko na beripikahin muna ang anumang request para sa donasyon at makipag-ugnayan direkta sa lehitimong organisasyon bago magbigay ng tulong pinansyal. Well, unang-una yung sa Palawan talaga, may request sa amin, may letter request sa amin si General Katapang, head ng Bucor, to investigate. Pero even prior to that, yung mga tao natin sa field sa Palawan already take their initiative to investigate kasi yung pamilya nagpunta rin sa kanila. No? So under investigation yun. I understand yung PNP also have their parallel investigation. So siguro we will coordinate with them para makita namin yung makumpara namin yung findings nila sa findings ng NBI. Ano po ba in particular ang gusto malaman dito? Well, 3 yung namatay kasi rito, 2 police, isang Bucor na guard. May mga initial reports pero i-review naman namin because meron yatang CCTV doon sa lugar. Yung pamilya nung namatay na Bucor guard is already issued a statement. Interview na ng ating ahente sa field. And siyempre may kwento sila. May pakikinggan din natin yung kwento ng ibang mga eyewitnesses. Pero okay lang po ba initial kwento na nakarating sa inyo na binabalik? Well, ang kwento nakarating sa amin ay mabalidin. May nagiinuman na mga Bucor guards. Dadabaan naman yung pulis na nakainom na rin. Medyo nagkasagutan na nasaktan yata yung pulis na pagtulungan, bumalik, may kasamang ibang mga pulis. Tapos ayun, nagkabari na, pumasok sa bahay yung itong namatay, yung biktima ng Bucor guard, inatang sa labas at dun siya nabaril. No? So yun yung re-review natin dun sa CCTV tsaka yung testimony ng mga witnesses kasama na yung pamilya ng namatay. Kumbaga inaalam natin sino ang biktima? Sino talaga yung biktima? Kasi 2 patay sa pulis, isa sa Bucor, paano nangyari. No? So we have to avoid the situation. Mahal na araw tayo karoon sila ng altercation, hindi la altercation, talagang nagkamatayan pa. So, we will investigate and we will base it doon sa mga makikita namin yung CCTV footages sa yung mga testimony. Yes, sir. Nasa custody daw po yung wife? Oo, nasa naghumingi din ng tulong sa amin yung asawa at saka anak nung namatay na Bucor guard. Yun naman doon sa, I understand yung sa PNP, nasa custody naman ng PNP yung police. Yung topic, sir, kay Zaldico, may lalabas na daw na red notice, sir? Well, we sent a second letter, follow-up letter namin. So, hopefully, sumagot na sa Interpol. Nasa kanila na yung bola dyan eh. We're making constant follow-up. Siguro, kaya sinasabing lalabas na procedurally, it should take yung time frame na ganyan para lumabas na yung red notice. Sir, doon sa NBI NCR, pakwento na lang konti yung Chinese na nirest.
Well, may na-rescue na 2 Chinese national na biktima ng kidnapping and illegal detention. So, na-operate ng NCR team namin. May kaibigan yung isa doon sa biktima na nag-report at dahil doon nagkaroon ng operations at nakuha natin yung 2 natulungan at nahuli yung mga subjects. Ano po yung kaso, sir? Ano yan? Serious illegal detention, tsaka kidnapping and physical injuries kasi may mga pananakit eh. Anong profile po ng mga victims? Chinese pares Chinese victim tsaka yung mga perpetrator. It looks like na hindi kasi they're lured to work with them na trabaho Pinag-aaralan pa namin. So, yung angulo kung ano sila dahil mga Chinese nationals na yung involved. And yung profile po, sir? Chinese nationals din, mga expert na yung mga papeles nila dito. Sir, kay Atong Ang naman, ano naman po update sa kanya? Well, I understand there's an announcement from another official, no? So we'll coordinate with them. Pero kami tuloy-tuloy pa rin naman yung pala. I created a team to monitor tsaka matrace kung nasan talaga siya. Pero may Vietnam factor na. Well, we will look into that. It was announced na meron ganun. So, tingnan natin. Anything is possible right now. Sabi ko naman palagi, yung borders ng Pilipinas madaling pasukan at labasan So, hindi natin, everything is possible. Possibilities lahat yan. If there's a lead, titingnan natin. Validate natin yan. Sir, yung sa press release nyo, yung about fraud. Oh yeah, tama-tama yan. No? I'd like to call the attention of the public na mag-iingat na pinost namin sa Facebook namin yung announcement namin and we will provide you a copy. Over the weekend, I received a lot of complaints. May mga negosyante tsaka mga personalities na nabiktima na hinga ng malalaking amount na pretending to be officials or mga businessman na may NGO sila, raising funds for those NGOs. So, inimbestigahan namin ngayon to, but in the meantime, we'd like to warn the public na mag-ingat po doon sa mga magme-message using the platform na iba-iba. Social media, ginagamit din yung mga Viber, WhatsApp, Signal, at po ng mga platform for communication para mag-message doon sa mga kilalang tao at hingan po nila ng malalaking amount na hindi naman pala totoo. Nagre-represent sila kunyari na opisyal or mataas ang pwesto or negosyante. So marami pong gumagawa ngayon, kaya mag-ingat po tayo. And what is surprising, we're coordinating already with the banks na bakit nagagamit din po yung facilities nila para doon pumasok yung mga pera po na hinihingi. Sir, speaking of fraud, yung nami-make ay nag-ano uli ng help ni PBBM. Well, ang panawagan namin sa public, yung wala namang pupuntahan yun sa mga fake news na nilalabas natin. And kami, we're serious on that. Tinahabol po namin yung mga nagkakalat ng mga maling balita. Kung maalala ninyo, meron na po tayong mga kinasuhan dyan sa pagkakalat ng maling balita tungkol po sa kalusugan ng ating pong Pangulo. So, dito po sa nagkalat ngayon, sa kapag ng presidente, so ano po ang gagawin? We are conducting the investigation already and if necessary, yung mga charges should be filed also. Sir, sa fraud, ilan po yung nagreklamo sa inyo? Aling po, marami po. I received more than 4 na complaint. So actually, Ito lang mga po si- 6 na complaint. ito lang po si Manny Over Santos. the Holy Week, kaya nang nakabakasyon ako, nare-receive ko yung mga message and yung mga ayente naman sa ground, binigyan ko na ng order. In fact, may mga sinusundan na kaming personalities and we're able to identify na rin yung ibang involved. Parang sindikato to Sir, anong tingin nyo yung reason behind paninira pa rin sa health ni PBBM kahit na paulit-ulit na tayo nanghuli, Well, wala namang ibang magiging natin dyan, magiging conclusion kundi that is all part of the political game ng mga nagnanais na hindi maganda sa posisyon ng ating Pangulo. Sir, ano pa pwede pa po yung kakaso sa nagkakalat? Well, imbestigahan po muna namin bago natin kasuhan. But at the very least, meron po yan na may cyber violation, may cyber libel po yan. And we'll look into the deeper possibilities kung ano pa yung mga kaso pwedeng ilabas mo sa amin. So definitely sir, hindi totoo yung voluntary, sir, mga ganun, ang daming kumakalat. Well, kung meron, di sana may lumabas na ganyan because that's the obligation of the President to say that. And I think paulit-ulit na lang na ganun yung ginagawa. So we have to use the whatever technologies that we have to pin down kung sino yung mga nagkakalat ng maling balita. Speaking of technology, sir, kamusta naman tayo nakaka-level na ba tayo? Ano na, may mga upgrades tayo and I hope the Congress will help us to procure, to give us the budget to procure yung mga technologies para masabayan natin yung mga
gumagamit ng troll farms, mga fake news, saka more importantly, yung mga financial scam na ginagamit yung modern technologies natin. Sir, nag-testify si Ivan Samson tungkol dun sa flood control. Kamusta na yun, sir? Well, kung ano yung nakita nyo, that's the testimony. No? I was not able to see the testimony yet, but that's part of the flood control task force. Trabaho Kamusta nila ang yan. pag-usad ng NBI dun sa kaso ng flood control? Tuloy-tuloy yan. In coordination, of course, with the Office of the Ombudsman and the Department of Justice. Sir, may belief ng Bureau sa whereabouts ni Mr. Atong Ang, sir, nasa bansa pa na ba siya? Or... But I cannot say na dito ako naniniwala, basta we will follow all the leads. Yung mga leads na ibibigay, susundan natin. Sir, may bago kayong case referral sa DOJ? Sa ngayon, wala pa kami nire-repair. Okay. Tapos na. Baka may Alright. gusto pa kayo i-share? Wala na. Ano pa yung share ko? Sir, babala na lang po doon sa mga sindikato ng fraudulent. Ano po yung kasong kaharapin? Iba-iba yun. Depende kung anong magnitude nung ginawa niyong kuha ng pera. At least may stapa na yan. Minimum yan. Pero kung widespread yan, ibibigay amount to economic sabotage, pwede din yan. Tapos kung ginawa niyo yan as a group, kung 5 kayo, syndicated stapa, mga no bail talaga yan. So abulin natin yung mga tao na yan.